ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi daw siya nag-resign. May tumawag sa kanya. Pero pakinggan ho natin to, mga kababayan. Pa-interview din siya. Ay, hindi kami allowed doon. Okay. Pero ang interview namin sa press briefing area. Nagulat ako doon sa sinabi niya. Oo, na may, hindi pala siya voluntary. Hindi nag-resign. Bakit meron kayong background na music? Paano ko naman ipe-play to? Di ba? Anyway ho, mga kababayan, naalisin ko to. No, kasi may music eh. Dito tayo sa mismong sinabi ni Lucas Bersamin ho, mga bossing. O, di ba sinasabi ng mga DDS, nako, ayan na, naglalaglagan na sila. Ilalaglag niya na niyan ni Bersamin si Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi ho, mga kababayan. Although may kinakaharap na issue, itong apo pala, apo, no? Mali yung ano natin, mali yung sabi natin na anak ni Bersamin. Apo pala ni Bersamin, mga bossing. Yung Adrian Bersamin, tama ba? Ang pangalan, Adrian Bersamin. Although may kinakaharap silang issue ngayon, mga boss, Chief Amo, sir, eto naman po ang pahayag ni Lucas Bersamin kung ano po ang masasabi niya kay Pangulong Bongbong Marcos. So, sabi niya dito, alam mo si Presidente, nako, DDS, taragis na yan. Magagalit kayo, maiinis kayo. Kasi yung naratibo ninyo na kung ano-ano hindi tutugma dito eh. Kasi ang iniisip po nila, Malabik Rodriguez itong si Lucas Bersamin ho, mga bossing. Pero hindi. Si Vic Rodriguez pagkatapos nung masibak o kung mag-resign man, kung ano man talaga ang katotohanan doon, bigla na pong naging kontra di ba? Bigla kung ano-ano na yung sinasabi. Yung si Panort, mga bossing, pati mismong yung ano niya, pati yung mismong sinabi niya na, eto po, no, yung resulta ni Pangulong Bongbong Marcos na negatibo sa ipinagbabawal na gamot. Di ba? Negatibo doon sa ipinagbabawal na gamot. Kinontra niya na din si pangalan doon? Si Panort. Nakikiano na din. Dapat magpa-hair follicle test ang Pangulo. Langya kayo. Nakailang beses ng pagpapatest ang Pangulo. Drug test. Bago tumakbo, drug test. Pagkatapos manalo, drug test ulit. Di ba? Akala ho nila mag-aala Panort etong si Lucas Bersamin. Basahin po natin. Alam mo, si Presidente, napakagaling na tao yan. I'm not disparaging si Vice President Sara. Ang kakayanan niya, but I think it's safer for the Philippines to stay with President Marcos. Aray ko po, mga kababayan. Hindi nyo yata magiging kakampi to kahit na merong nagiging issue ngayon sa kanila. Di po ba? Kasi yung mga natanggal lang naman sa kanila, mga bossing, yung mga natanggal lang sa kanila, ang mga halos araw-araw ho yata kumakain ng ampalaya, kaya mapapait ho. Unang-una na nga dyan, yan pong si Panort, mga kababayan. Ngayon, talo. Talo, umaasa na maging senador, sumali doon sa Duterte, sumali doon sa side ng Duterte. Nasaan ang kanyang pangalan? Malapit ho sa dulo. Di ba? For clearing lang yung kay E.S. Bersamin, hindi naman sila kasi marunong pumick up ng sinasabi ng tao. Hindi, tsaka, kumbaga, para hindi makaapekto o para hindi maisip ng mga nandiyan na, nako, kasi si Bersamin yan, kaya naging kaya na, tawag dito, naklaro yan, o kung ma-acquit man yan. Ang anak ni Bersamin, ang dawit sa korupsyon, mag-resign siya due to delikadesa. Pero nilinaw ho ni Bersamin, mga bossing, na kumbaga nga ho, mga boss, is hindi siya nag-resign. Ito, pakinggan nyo ho dito. Nag-resign pala. Hindi pala voluntarily out of delicadeza. Yun yung pinag-usapan natin the other day. Diba? Kasi yun yung binigay. Yan din yung narinig ko kay Atty. Claire usog natin. Bandang kay Bersamin na ho, mga bossing. Okay na sa kanya mag-retire ulit at mag-travel si former E.S. Bersamin na depensahan. I will defend myself.
Huwag lang nilang siraan ako bago nila gawin. Triple hearsay yan. Wala akong i-deny o tatanggapin dyan. Dahil hindi ko alam kung kailan na nangyari yan. Like, kung alam ko na iniimbestigahan ako, lalantad ako, tatanungin ko sila kung saan bagay ako iniimbestigahan. Oo, yung isa, sir, meron po sa DDS. Nako, narinig lang po na meron warrant of arrest na palakad na para sa kanya. Bigla na hong naglalaho. Sir, buti ito si Bersamin. O ayan, aalamin ko kung saan ako iniimbestigahan at saka ako ipapaliwanag sa kanila. Di ba, Leo at Viola G ng Ceresa po? Sabi ni Ricardo Abana sa mga DDS, yung mga DDS, didilis, magaling silang gumawa ng paninira kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga ho, mga nagpapauto doon sa mga sinusuportahan nila. Yung mga sinusuportahan naman po nila, kung bakit po gustong-gustong matanggal si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Kasi yun na lang po ang huling alas nila para hindi sila makulong. Pag hindi natanggal si Pangulong Bongbong Marcos bago magpasko, karamihan ho sa kanila sa oblo magpapasko. At hindi ho ako nagsabi niyan. Mismong si Ombudsman Remulla ang nagsabi ho niyan, mga kababayan. Di ba? Kung alam ko lang naiimbestigahan ako. O kung alam ko naiimbestigahan ako, lalantad ako, tatanungin ko sila kung saang bagay nila ako iimbestigahan. Meron doon sa DDS ho, mga bossing, sa DDS, sa kabila, putik na yan. Ang sasabihin pa sa atin, ay Imride. Come on, Mr. Trillanes, Mick Madi. Ready na daw ho siya doon sa ICC, pero mamukat-mukat mo, anak ng tokwa. Ayun, ilang araw nang hindi pumapasok sa Senado. Di po ba? Ilang araw na pong hindi hindi nagpapakita sa Senado, mga kababayan. At isa din yan sa topic natin ngayong araw. No, dahil po, meron na naman pong sinabi ito pong si Ombudsman Remulla patungkol ho dyan, mga bossing. Susunod natin yan. Tapusin muna natin yung kay Bersamin. Hindi ako marunong magtago sa lungga o para lang iwasan ko yung responsibilidad. Dapat they should be fair to me. They should tell me kung ano ang concern nila sa akin, kung ano ang iniimbestigahan nila sa akin, dahil ako naman ay transparent person. So yan po yung mga pahayag ni former ES Bersamin tungkol doon sa mga... Sabi ni Ma'am Nene Bakuli, sana Sir Mark makulong na ang mga korap, lalo na si Saldico. Bakit dinamay niya si PBBM? Pakisabi kay BBM na magpa-lie detector sila kasi talagang sinungaling si Saldico. Alam niyo naman po, mga kababayan, yung mga yan, kagaya nila Saldico ho, malapit na kasing mahatulan ho yan. Malapit na pong maoblo yung mga yan. Kaya po, yung mga malalaking pangalan, nag-organize na sila na magtipon-tipon, kumukuha na sila ng suporta doon sa mga aanga-angang mga Pilipino. Sino po ba yung mga yon? Sabi ni Ronel Pernan, mga DDS daw ho yun. No? Sabi ho yan, ni Sir Ronel Pernan, minessage ako, Mark, aanga-anga talaga yung mga DDS. Diba? Kaya dyan ho sila kumukuha ng suporta, mga kababayan. Alam nyo ho kung bakit?